O, ito. Magandang araw po. Anong pangalan po nila? Nanay Nita, tawag sa akin dito. Alam nyo, tagal ko na hindi na, lumaki ko rito sa Maynila, pero ang tagal ko na hindi napunta ng Quiapo. Hindi ko na alam, ang dami ng paninda. Anong dahon to? Anong tawag dyan? Anong dahon niya? Bayabas, ito. Halo-halo ng dahon to. Lagundi. Alam nyo mga kaibigan kasi, tayo mga Pilipino, napakahilig natin kumain ng kanin. Yan ang ano natin, kanin. At kung ano-ano pang mga pagkain na medyo may katamisan. Alam nyo ba mga kaibigan, na kamakailan dineklara, Aling Nita, dineklara na isa sa mga deadliest yung diabetes o diabetes kung tawagin nila. Sa buong mundo na po yan at kadalasan, ito ay nakukuha sa mga pagkain na matatamis. Ito dapat yung malaman. Panoorin nyo po ito kasama nila kung bakit hindi natin dapat ipagwalang bahala yung diabetes. Ito, panoorin nyo. Diabetes, isang kondisyong apektado ang karamihan pero isang sakit na kadalasang binabaliwala. Ang diabetes ay isang metabolic disease na ang kinapapalooban ng depresya o yung problem ng tinatawag na lapay o yung pancreas kung saan hindi ito masyadong gumagawa ng insulin. Sa katunayan, ayon sa datos ng World Health Organization, pabata ng pabata raw ang nagiging biktima ng diabetes. It is a lifestyle disease as well, aside from being a hereditary kind of disease. Ang hindi nyo alam, matindi ang komplikasyon na maaaring tumama sa isang tao kung hindi mabibigyan ng tamang treatment ang diabetes. Ang diabetes ang number 1 cause ng blindness, kidney failure, mga naaatake sa puso at nai-stroke. Tapos ang number 1 cause din po ng amputation na hindi dahil sa trauma ay diabetes pa din. Patunay dito ang kaso ni Aling Delfina Alvelda, isang diabetiko at naputulan ng paa ng dahil sa diabetes. Kasi matigas ang ulo ko, binaliwala ko yung diabetes ko, akala ko ganoon na lang. Kaya noong ako'y naputulan ng paa, nagsisi ako, ngayon ko na lang kinontrol ang aking pagkain. Madali naman daw labanan ng diabetes. Weight control. Di ba? Yung talagang keep your normal weight to your height. Lahat lang tayo ng 30 minutes. Kung hindi kaya ng tuloy-tuloy, ayan, kumain ng ampalaya, maglaga ng banaba, at kumain din ng luyang dilaw. Ang ampalaya, banaba at luyang dilaw ay mga halamang gamot na pinatunayan ng husay sa pagpapababa ng ating blood sugar level. So itong sangkap nitong momordicine, iyan ang isa sa marami pang sangkap ng ampalaya na nagpapababa ng blood sugar. Yung dahon ng banaba. Papababa rin ito ng cholesterol at bababa rin ang iyong triglyceride. Ang luyang dilaw ay napakaganda rin. Papababa rin siya ng blood sugar. At napansin natin na pag pinagsasama-sama nga, mas lalo siyang nagiging epektibo. Sa katunayan, maging sa ibang bansa ay napatunayan na rin kung gaano ka-epektibo ang ampalaya, banaba at luyang dilaw laban sa diabetes. Siyempre, nandiyan rin mga pag-aaral sa India, kahit sa Amerika at sa Brazil. At napansin natin na pag pinagsasama-sama nga, merong pagtutulong-tulong. Sa Ingles, ang tawag doon, synergistic effect. Si Luis Abilla ay 45 taong gulang lamang nang malaman niyang meron siyang diabetes. Aminado si Aling Luisa na malaking tulong sa pagkontrol ng kanyang sugar level ang pag-inom ng kapsulang mayroong ampalaya, banaba at luyang dilaw. Sa loob ng 8 years, ang paggamit ko ng Ampalaya Plus, na iwasan ko ang paggamit ng insulin, na-maintain ko yung blood sugar kung normal, tapos yung sa high blood, at saka parang lumiksi rin yung katawan kung gumagamit ng Ampalaya Plus. Ang kagandahan sa Ampalaya Plus, hindi ka na mahaba ang preparation. Iinumin nyo na lang yung capsule. Ang mga produktong ito ay matagal nang ginagawa dito sa Pilipinas at isa na sa mga malalakas na produktong ine-export ng Pilipinas dahil sa kalidad nito at pagiging epektibong alternatibo para sa sakit na diabetes. Kahit pinatuyo na ito, nandun pa rin yung angking sangkap. Hindi natatanggal dahil siya ay nasa kapsula na o nasa tableta. Hindi dapat pabayaan ng diabetes. May magagawa tayo upang ito ay labanan at nang tayo ay makapamuhay ng normal. Sa kagubatan, sari-saring halaman ang ating natatanaw. Ang daming biyayang dulot nito sa ating kalusugan. Katulad nitong ampalaya. Dati-rate, binabaliwala lamang to, pero ngayon, nabibigyan na ng ukol na pansin. Dito sa farm na to, alagang-alagang ampalaya sa isang pamamaraang natural at walang kemikal. Kaya't safe at siksik sa sariwang katas.
Ginagamit ng ampalaya sa iba't ibang uri ng sakit, lalong-lalo na sa diabetes. Ang sakit na diabetes ay lumalala, dumadami at tumatama, bata man o matanda. Pag pinabayaan, maaaring mauwi sa pagkabulag, pagkaputol ng paa, pagkasira ng kidneys at pagdialysis. Inaprubahan na ng DOH ang ampalaya upang makatulong sa pagkontrol ng diabetes. Lahat tayo inaasahan ng ating mahal sa buhay, kaya't pag-exercise, kumain ng tama, huwag magpabaya at mag-Ampalaya Plus araw-araw. Ito'y may sangkap na ampalaya, panaba at luyang dilaw. Mag-Ampalaya Plus, maaasahan, numero 1 sa akin.